Sa aming pagbiyahe papunta sa aming destinasyon ay sinubok kami ng panahon. Umulan ng malakas. Hindi ito hadlang upang hindi magpatuloy. Pero mapapaisip ka pa rin kung tama pa ba ang mga desisyon mo sa buhay. Ang aming destinasyon ay matatagpuan sa lungsod ng Dimyao. Alam niyo ba na ang Dimyao ay pangalawa sa pinakamaraming falls dito sa Bohol? Ngayon alam niyo na. Di nagtagal ay dumating na rin kami sa Gingoyoran, Dimyao, Bohol, na kung saan matatagpuan ang Pangahog Twin Falls. Malayo pa man sa destinasyon ay makikita mo na ang kagandahan ng lungsod ng Dimyao. Nakarating na rin kami sa Gingoyoran Barangay Hall na kung saan dito ililista mo ang iyong pangalan, address, at dito ka rin magbabayad ng iyong entrance fee, tour guide fee, at parking fee. Pero dahil sa pribilehiyong kilala ni Rowella ang isa sa mga tour guide, ay nakalibre kami. Pagkatapos magbayad ay nagsimula na kaming maglakad. Based sa aming research ay nasa 2 kilometro ang lalakbayin mo patungo sa Pangahog Twin Falls. Mayroon din itong 500 steps pababa papunta sa mismong falls. Ang daan ay maputik kaya nangangailangan ng Sana all. Dahan lang, dahan lang. Ito ang sinasabi ko sa inyo kung bakit maganda maglakbay sa mga bundok. Dahil sa napakagandang tanawin. Ngunit nangangailangan talaga ng Water break! Nangangailangan talaga ng tubig ang mga ganitong paglalakbay. Dahil nasa maulan na panahon ay maputik ang daan. Alam naman natin na kapag basa at maputik ang daan ay hindi maiiwasang madulas. Kaya need mo magpaa. Siya ang aming tour guide, nakamotor at kami naglalakad. Magkakita ka lang ng mga ganitong magagandang tanawin ay talagang nakakawala ng pagod. Mapapasabi ka talaga na worth it ang iyong paglalakbay. At dito na nagsimula ang tunay na kalbaryo. Napasubok kami sa hagdan. Dahil sa maulan na panahon, ito ay nangangailangan ng doble ingat sapagkat ito ay madulas. Kaya samahan niyo kaming madulas ay maglakad pababa patungo sa Pangahog Falls. Kailangan talaga na humawak sa railings para hindi magaya nito. Manood na lang kayo sa aming journey pababa patungo sa Pangahog Twin Falls. Streetlights beating on my face tonight. The wheels are burning down the road. I'll drink these chemicals to keep me up. If I fall asleep, where will I go? The sun's been up and gone a while now. It's hidden by these concrete oaks. The sun's been up and gone a while now. It's hidden by these concrete oaks. The metal's ringing in my ears again, like the payphone that goes. So take me back to the place where the water's blue and green, where the skyline meets the river. Hep, hep, hep! Hindi pa dyan natatapos. Kailangan mo pang tumawid sa maliit na tulay upang makapunta sa mga lamesa kung saan pwede mong ilagay ang iyong mga gamit.
Yan ang tulay, maliit at madulas. Sa wakas, welcome to Pangako Twin Falls! At ang pagkain namin ay saging, Indian mango, watermelon, fried chicken. Kainan na! Nagdasal muna kami bago in-enjoy ang aming munting salo-salo. At dito ay napagdesisyonan ng maligo. Kay sarap na naman maligo sa falls na ito. Aside sa maganda ang tanawin, ay malamig at presko ang tubig. Dito, napagdesisyonan na naming magligpit para maghanda sa pangalawang destinasyon. Kung gaano kahirap ang papunta, ay ganoon din kahirap ang pauwi. Pero dahil excited kami sa aming pangalawang destinasyon, ay tiniis namin ang hirap pabalik sa Ginguyoran, Barangay Hall. Talagang isang malaking pagsubok ang pag-akyat sa hagdan. Maglalakad pa kami ng mahigit 1 o 2 kilometro pabalik sa Ginguyoran, Barangay Hall. Shoutout pala kay Kuya Ami na siyang kasama namin sa aming paglalakbay. Di nagtagal ay nakarating na rin kami sa Ginguyoran, Barangay Hall. Face reveal. No. Tumakas na tayo, takasan na natin ang mundo. Magtago papalayo sa mas tahimik at payapang mundo. Umubulong ang hanging amihan at huni ng ibon. Dumudulo at niyayakag na tayo ng karagatan.
since the flood.